King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 945. Madali. Ang Wind of Darkness ay may kakayahang masira. Gamitin ang iyong True Yuan para protektahan ang iyong mga katawan. Sabi ni Old Ying. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Black Wind Canyon Forbidden Ground ay naging mahina, ang random na Wind of Darkness na ito ay madaling mapatay ang Pick-tier Kings. Habang tumatagal, mas malakas ang hangin. Sa kalaunan, kahit na ang isang Sacred Lord ay hindi makayanan ito. Ang buong Black Wind Canyon ay madilim, at ang hagong ng hangin ay parang sigaw ng mga lobo. Nang dumampi ang itim na hangin sa True Yuan na nagpoprotekta sa katawan ni Zhao Fang, isang bahagi nito ang dumaan sa True Yuan at pumasok sa katawan ni Zhao Fang. Ang Wind of Darkness na ito ay may hangin ng yin na maaaring direktang pumasok sa kaluluwa. Nagulat si Zhao Fang. Ang mga ipinagbabawal na lugar sa Imperial Tombs ay talagang hindi dapat maliitin. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga panganib bukod sa Wind of Darkness? Tama, kung ang lakas ng loob ng isang tao ay hindi sapat, ang hangin ng yin ay maaaring mapuko ang masasamang pagnanasa sa kaibuturan ng kanilang mga puso at mabago ang kanilang pagkatao. Dagdag ni Old Ying. Ang Wind of Darkness na ito ay may kakayahan na ganoon. Si Jing Kai ay nagsimulang manginig at naramdaman na ang lugar na ito ay masama. Ang tatlo ay lubhang maingat sa pagpasok sa Black Wind Canyon, at dahil sa itim na hangin, hindi nila masyadong makita ang paligid nila. Kasama pa dito ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Ito ay mahigpit na pinaghihigpitan maliban kung si Zhao Fang ay nagpapakalat ng kakayahan ng kanyang ginintoang mata, ngunit iyon ay gagamit ng masyadong maraming enerhiya. Yin Windgrass. Biglang sabi ni Jing Kai. Tiningnan nilang mabuti at nakita nga nila ang ilang piraso ng Yin Windgrass sa isang bitek sa pagitan ng ilang bato sa di kalayuan. Bagamat hindi masyadong mataas ang grado ng Yin Windgrass, medyo bihira ang mga ito, at lubhang kapakipakinabang ang mga ito para sa mga naglilinang ng mga elemento ng Yin, Wind, at Evil. Ang mga halamang gamot na naglalaman ng mga elemento ng Wind at Yin na magkasama ay napakabihirang sa Continent Zone. Lumakad si Zhao Fang pasulong at sinimulang bunutin sila. Zhao Fang, ang Yin Windgrass ay labis na naapektuhan ng Wind of Darkness at naglalaman ng mahusay na kapangyarihan ng Yin. Alam kong nililinang mo ang isang Wind Elemental Technique, ngunit mahirap alisin ang hanging ito ng Yin. Babala ni Old Ying. Nakita ni Old Ying si Zhao Fang na nag-alis ng ilang lason sa St. Herb Pavilion, ngunit sa pagkakataong iyon, ang Sky Rainbow Fire Beehive ay aksidenteng sumanib sa lason. Ang Yin Windgrass ng Black Wind Canyon ay lumaki dito sa simula at na-mutate ng Wind of Darkness. Ang hangin ng Yin sa loob nito ay mahirap alisin. Alam ko, sagot ni Zhao Fang. Nakakita pa siya ng ilan pa sa unahan at humarap din sa kanila. Hindi natakot si Zhao Fang sa napakaliit na hangin na ito ni Yin dahil sa antas ng kanyang kaluluwa at kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Kung ang hanging ito ni Yin ay sapat na malakas, maaari pa nitong pinuhin ang kanyang paghahangad. Old Ying, kung ayaw niyang makinig, huwag kang mag-abala. Umiling si Jing Kai. Hindi niya nagustuhan kung paano hindi pinansin ni Zhao Fang ang babala ni Old Ying. Pinangunahan ni Old Ying ang ika-9 na prinsipe at si Jing Kai naganap na makapasa sa 2 mana habang iniiwasan ang lahat ng panganib. Talagang hinangaan ni Jing Kai ang lakas at karanasan ni Old Ying. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit naniwala si Old Ying kay Zhao Fang. Orihinal na pinaplano nilang lisanin ang Black Wind Canyon Forbidden Ground, ngunit biglang nagbago ang desisyon ni Old Ying nang dumating si Zhao Fang. Mula sa pananaw ni Jing Kai, ang isang dagdag na Zhao Fang ay hindi sapat upang mahawakan ang panganib ng Black Wind Canyon. Nakaramdam si Zhao Fang ng kakaibang pag-alon ng kaluluwa, at nakita ng kanyang kaliwang mata ang isang itim na figurine na nagtatago sa itim na hangin sa unahan. Mag-ingat. Naramdaman din ito ni Old Ying at Jing Kai at umabant sila. Woo! Isang malamig na dagandong ang umalangaw mula sa malapit na itim na hangin, at isang condensed wind ang dumaan patungo kay Zhao Fang. Makikita sa loob ng itim na hangin ang balangkas ng isang umuungol na bibig. Agad na inikat ng Old Ying ang kanyang True Yuan at tumalon sa hangin habang tinuturo gamit ang kanyang daliri. Whoosh! Isang madilim na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa daliri ni Old Ying,
na sumanib sa hangin at tumama sa bola ng itim na hangin. Bam! Ang bola ng itim na hangin ay naging parang tao na halimaw na ngayon ay nakahandusay sa lupa. Pangit ang ekspresyon nito, at nagngangalit ang mga ngipin sa isa't isa na para bang matagal na itong hindi kumakain. Ano? Ano ang halimaw na ito? Nagsimulang manginig si Jinkai, at agad niyang inilipat ang kanyang True Yuan, na lumikha ng hindi mabilang na mga sinag ng gintong liwanag. Whoosh! 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 Hindi mabilang na mga sinag ng gintong liwanag ang bumaril patungo sa itim na halimaw. Bam! Bam! Ilang sinag ng gintong liwanag ang tumusok sa katawan ng halimaw, ngunit wala itong gaanong epekto. Woo! Tila nagalit ang itim na halimaw, at umungol ito kay Jinkai. Isang bugzo ng mas malakas na itim na hangin ang sumanib sa itim na hangin sa malapit at tumangay patungo kay Jinkai. Bakit hindi ito epektibo? Gulat na bulalas ni Jinkai at iwinagayway ang kaliwang kamay. Isang malaking baging ang bumaril mula sa lupa at hinaranggan ang itim na hangin, ngunit ang hangin ng yin na maaaring makaapekto sa mga kaluluwa ay direktang dumaan sa puno ng ubas at dumapo sa kaluluwa ni Jinkai, na naging dahilan upang makaramdam ito ng lamig at magsimulang sumakit. Ito ay isang Black Wind Yin Ghost, na nabuo ng itim na hangin at ang kaluluwa ng Black Wind Canyon. Ang mga pag-atake lamang ng kaluluwa ay epektibo laban dito. Sabi ni Old Ying at itinuro ang isa pang ilang beses. Whoosh! Whoosh! Ang mga madilim na sinag ng liwanag ay sumanib sa hangin at agad na dumapo sa Black Wind Yin Ghost. Pagkatapos ng sunod-sunod na hiyawan, ang Black Wind Yin Ghost ay nawala at naging hindi mabilang na piraso ng hangin ng yin. Matapos makitang inalis ni Old Ying ang Black Wind Yin Ghost, inalis ni Zhao Fang ang Yin Wind Grass at dahan-daang tumayo. Ang mga Black Wind Yin Ghost na ito ay kakaiba, at ang kanilang kabuuang lakas ay maihahambing sa normal na mga hari, ngunit maaari silang magpakawala ng higit na kapangyarihan sa kakaibang kapaligirang ito. Beast Tamer ka lang, huwag kang masyadong lumayo sa amin. Sinigawan ni Jinkai si Zhao Fang. Mula sa kanyang pananaw, si Zhao Fang ay labis na natakot sa Black Wind Yin Ghost ngayon lang kaya hindi man lang siya ng ahas na gumalaw. Kung hindi dahil sa kanilang sarili ni Old Ying, hindi maiisip ang resulta. Ang mga itim na batong ito ay naglalaman din ng maraming yin at hangin. Nakalok ang kaliwang mata ni Zhao Fang sa isang maliit na itim na bato na napakita sa batong pader sa malapit. Ikaw. Namumula sa galit ang mga mata ni Jinkai matapos makitang ganap na hindi siya pinansin ni Zhao Fang. Boom! Napakagulo ng mga halimaw na ito. Ang ingay ng labanan ay dinag na di kalayuan. Malinaw na nakilala rin ng ibang grupo ang Black Wind Yin Ghosts. Ang lahat ng mga dalubhasa na nakapasok sa lugar na ito ay nasa tuktok sa mga nasa parehong paglilinang. Gumamit ng mga pag-atake ng kaluluwa. Natagpuan din nila ang kahinaan ng Black Wind Yin Ghosts at agad silang tinapos. Nakita ng isang elder ang ilang tao sa malapit at tinawag sila. Maaari ko bang malaman kung saang pangkat ng prinsipe kayo galing? Ang kapalaran ng Black Wind Canyon ang pinakamahalaga. Payag ka bang makipagtambol sa amin? Dahan-daang lumapit sa kanila ang Old Ying. Oo, kaya nating bantayan ang isa't isa. May 3 grupo sa unahan nila. Sila ay mga miyembro ng pangkat ng Sixth Prince. Ang pinuno ay ang Regulations Elder ng isang 3-star power na kilala bilang Glass Door, at siya ay isang quasi-sacred lord. Ang dalawa pa ay isang batang emperor at isa pang quasi-sacred lord. Kaya si Old Ying. Ang nangungunang elder na naka-purple ay puno ng mga ngiti. Bakit may hari dito? Nagulat ang batang emperor. Mula sa kanyang pananaw, ang grupo ni Old Ying ay bahagyang mahina, at ang hari ay malamang na may defensive soul treasure sa kanya upang makapasok sa lugar na ito. Ang ibang quasi-sacred lord ay sumulyap din kay Zhao Fang, ngunit wala silang sinabi. Nakakita kami ng isang kuwebang bato at papasok na sana kami dito, ngunit marami kaming nakilalang Black Wind Yin Ghosts bago pa namin magawa. Ang matanda na nakasuot ng kulay lila ay may malabong ngiti. Obvious naman kung ano ang intensyon niya. Kung gayon, sabay na tayong pumasok. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng Old Ying. Kung walang panganib, aanyayahan ba nila sila? Alam na ni Old Ying ang kanyang intensyon. Sa ilalim ng patnubay ng matanda na nakasuot ng kulay lila,
Ang grupo ay nakakita kaagad ng isang batong pasukan pagkatapos ng ilang hakbang. Sa pagkakataong ito, walang Black Windian Ghosts ang lumabas, at maingat na pumasok ang grupo dito. Sa sandaling pumasok sila dito, isang malakas na pag-agos ng hangin ng yin ang dumaan sa kanilang mga kaluluwa. Ang batang emperor ay agad na napasigaw sa sakit, habang si Jing Kai ay hindi gaanong bumuti, ang kanyang mukha ay namilipit at nagpupumiglas. Ang tatlong quasi-sacred lords ay may mas malalakas na kaluluwa at maaaring mayroon ding mga nagtatanggol na kayamanan ng kaluluwa, kaya ang hangin ng yin ay hindi masyadong epektibo sa kanila. Agad na tumayo si Zhao Fang, nakuha ang atensyon ng nakayulang nakasuot na elder at ng isa pang quasi-sacred lord. Ang lilang nasa elder ay tumingin kay Zhao Fang. Hindi nagbago ang ekspresyon ng late stage na King Jr. na ito. Mukhang hindi normal ang kanyang defensive soul treasure. Ito ba ang kapangyarihan ng Little World? Boses ng Old Ying. Maaaring ito ay pamana ng isang sacred lord. Inalis ng elder na naka-purple ang kanyang atensyon kay Zhao Fang at sinimulan itong suriing mabuti. Ang lakas ng isang sacred lord na nakapag-set up ng inheritance sa Blackwind Canyon ay tiyak na hindi simple, at ang mga pagsubok na kanilang naiwan ay magiging mahirap din. Agad na tumaas ang bilis ng grupo. Halos lahat ng mga inheritance ng late stage na Mystic Light Realm Sacred Lords ay nasa kamay ng nangungunang 5 prinsipe. Masyadong mahina ang kanilang grupo, at mahirap makatanggap ng hiwa ng anumang nagawa nilang mahanap. Ganoon din ang grupo ni Old Ying. Hindi pa sila nakapunta sa anumang mga mana ng isang nasa huling yugto ng Sacred Lord. Isang madilim na lugar ng nyebe at yelo ang lumitaw sa kanilang harapan bago pa man sila makahakbang ng ilang hakbang. Sa gitna ng mundo ng nyebe at yelo ay isang sira-sirang kastilyo ng yelo. Walang test. Garalgal ang boses ng Old Ying. Ang pamana ng Little World na ito ay iba sa mga napuntahan niya noon. Wala man lang ingay. Nasira na ang Little World na ito. Ang mga pagsubok na naiwan ay malamang na nawasak din. Pinagmasdan ng matanda na naka-purple ang lugar. Wala silang nakitang kain na hinala, kaya maingat silang tumungo sa Ice Castle. Sacred Weapon Inheritance. Ang batang emperor ay nakakita ng isang bagay sa mga bitik ng sirang yelong kastilyo at sumugod pasulong. Ang matanda na naka-purple ay may kalmadong ekspresyon at hindi siya pinigilan. Lahat ay nanood habang ang batang emperor ay madaling kumuha ng itim na martilyo at inilagay ito sa kanyang interspatial na storage item. Nagsalubong ang mga kilay ni Old Ying at ng matanda na naka-purple. Naramdaman nila na may mali. Pinabilis ng grupo ang kanilang bilis at pumasok sa Ice Castle. Hindi mabilang na mga sira-sirang lumang libro ang inilagay sa kanang bahagi ng Ice Castle, at may ilang armas sa kaliwa. Sa pinakasentro ng kastilyo ng yelo ay isang malaking malakristal na asol na kabaong. Isang balangkas ang nakahiga dito, at sa tabi ng balangkas ay isang madilim na gintong singsing. Ang mga mapagkukunan ng isang buong mana. Natigilan ang matanda na naka-purple. Ang lahat ng ito ay naging napakasimple. Naabot nila ang kabangyaman ng mana ng Sacred Lord nang walang anumang pagtutol. Hindi siya makapaniwala. Kasabay nito, sinimulan niyang pagsisihan ang pag-imbite kay Old Ying at ng kumpanya. Noong una ay inakala nila na ang kuwebang bato ay puno ng panganib. Aking pinangunahan kayong lahat sa pamana ng Little World na ito, at walang sino man sa inyo ang nagsikap. Kumuha kami ng 70% habang nakakakuha kayo ng 30%. Ang matanda na naka-purple ay ngumiti ng mahina kay Old Ying at nagsalita ng may mapagpasyang tono. Wala siyang balak makipag-ayos. Nagkatinginan agad ang dalawang grupo at tumahimik. Ang matanda na nakasuot ng kulay lila na damit at kasama ay lahat ay may malalamig na ngiti. Old Ying, ang iyong grupo ay masyadong mahina, kung hindi, 50-50 ay magiging maayos din. Hindi na itinago ng matanda na naka-purple. Mayroon siyang dalawang quasi-sacred lords at isang emperor sa kanyang grupo. Kahit anong tingin niya dito, mas malakas sila sa grupo ni Old Ying. King of Gods, Kabanata 946. Ice Crystal Giant Bear. Old Ying, ang iyong grupo ay masyadong mahina, kung hindi, 50-50 ay magiging maayos din. Hindi na itinago ng matanda na naka-purple. Mayroon siyang dalawang quasi-sacred lords at isang emperor sa kanyang grupo.
Kahit anong tingin niya dito, mas malakas sila sa grupo ni Old Ying. Old Ying. Si Jing Kai ay likas na tumingin kay Old Ying at naramdaman na hindi maganda ang sitwasyon. Ang Old Ying ay may kalmadong ekspresyon at hindi umimik. Inamin niya na medyo mahina ang lakas ng kanyang grupo, ngunit kumpara lamang sa mga grupo ng nangungunang 5 prinsipe. Naniniwala si Old Ying na dapat kayang hawakan ni Zhao Feng ang kahit isang quasi-sacred lord. Ang kahinaan lang sa grupo nila ay si Jing Kai. Kung kayo ay mahusay na gumaganap sa mga panganib sa hinaharap, maaari nating hatiin ang mga kayamanan sa 50-50. Sabi ng isa pang quasi-sacred lord. Paano sila nakaalis sa lugar na ito ng ganoon kadali pagkatapos makuha ang lahat ng kayamanan ng isang sacred lord? Ang Sixth Prince ay walang intensyon na maging Crown Prince, kaya wala siyang pakialam sa Draconic Providence. Ang paghahanap ng mga mapagkukunan at kayamanan ay ang kanilang tanging misyon sa Imperial Tombs. Kaya naman, kailangan pa nilang makipagtulungan sa grupo ni Old Ying kung gusto nila ang natitirang yaman. Maingat na siniyasat ni Zhao Feng ang tatlo sa kanyang harapan. Ang kanilang lakas ng kaluluwa ay hindi masyadong mababa, at mayroon silang mga kayamanan ng nagtatanggol na soul. Gayunpaman, pagkatapos na nasa Blackwind Canyon sa mahabang panahon, ang mga pagnanasa sa kanilang mga puso ay nag-alab. Hindi pa nila namamalayan, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo pang magbabago ang kanilang mga personalidad. Tila ang bawal na lupang ito ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala, o kung hindi, hindi ito makakaapekto sa personalidad ng isang quasi-sacred lord nang hindi nila nalalaman. Tumingin si Zhao Feng kay Jing Kai. Habang ang huli ay tila natatakot at hindi alam kung ano ang gagawin, nakikita niya ang hindi pagpayag, galit, at pagnanais para sa mana. Masyadong magulo ang paghahati-hati nito. Bakit hindi natin gamitin ang sarili nating kakayahan, at kung sino ang unang nakakuha ng kayamanan ay itinatago ito? Lumapit si Zhao Feng na may mahinang ngiti. Ano ang sinabi mo? Ang matanda na nakasuot ng lila ay tumingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Iyon nga ang gusto niya, pero hindi niya sinabi para mapanatili ang pagkakahawig ng teamwork sa pagitan ng dalawang grupo. Kung talagang ginamit nila ang pamamaraang ito, maaaring hindi man lang makakuha ng 30% ang grupo ni Old Ying, lalo pa ang 50%. Hihihi, kaya rin natin yan. Tumingin ang batang emperor kay Zhao Feng at malamig na tumawa. Naiinip na siya. Zhao Feng. Napatulala si Old Ying at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Zhao Feng dito. Kahit sa sandaling ito, ayaw niyang maghiwalay ang dalawang grupo. Bagamat ang mga mapagkukunan dito ay bihira kahit para kay Old Ying, hindi ito parang walang mga pagkakataon sa hinaharap. Mas pinapahalagahan niya ang Draconic Providence, at nakuha na nilang tatlo ang kalahati ng Draconic Providence dito. Ito ang dahilan kung bakit pinaplano ni Old Ying na sumuko sa kanila. Zhao Feng, ano ang sinabi mo? Galit na tumingin si Jing Kai kay Zhao Feng na may malamig na mga mata. Imbes na gumamit ng sariling skill at baka makakuha ng 30%, mas mabuting hatiin na lang ito ng 50-50. Brother Ying, ang miyembro ng iyong grupo ang nagbigay ng mungkahi na ito. Ang matanda na nakasuot ng lila ay tumawa ng masama, at natahimik ang magkabilang panig. Ho! Sabay-sabay na gumalaw ang 6 na figure. Ang kanilang target ay pareho, ang interspatial na singsing sa loob ng malakristal na kabaong ng yelo. Bagamat maraming iba pang mga bagay sa kastilyo ng yelo, kitang-kita na ang anumang nilalaman sa interspatial na singsing na ito ay ang pinakamahalaga. Purple light destroying the sky. Hinarang ng matanda na naka-purple robe si Old Ying at inilabas ang kanyang palad. Isang palad na kulay lila na gawa sa liwanag ang pumuno sa kalangitan at bumagsak. Halatang napag-usapan na ng grupo ng matanda na nakasuot ng lila kung ano ang gagawin. Ang matanda na naka-purple robe ay pipigilan si Old Ying. Samantala, sinugod ng batang emperor si Jing Kai. Isang mahabang gintong palakol ang lumitaw sa kanyang kamay, na malakas niyang iwinagayway at nagpakawala ng pulang kumikislap na ilaw sa lahat ng dako. Si Jing Kai ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kahinaan laban sa isang emperor. Hindi mabilang na mga sinag ng gininto ang liwanag ang umikot sa kanyang katawan habang nakikipagsagupaan siya sa batang emperor. Ang pagpapakita ni Jing Kai ay napakatapang at mabangis.
Hehe, Old Ying, dahil gusto ng miyembro ng iyong grupo na hatiin ito sa ganitong paraan, pagkatapos ay susundin namin ito. Ang matanda na nakasuot ng lila ay naglabas ng isa pang lilang palad ng destruction. Leitong, huwag mong saktan ang Beast Tamer ng Ninth Prince. Kunin mo na lang ang interspatial ring. Nagkunwaring mabait ang matanda na nakasuot ng purple na damit, pero masama ang ngiti niya. Huwag kang mag-alala. Ang ibang quasi-sacred lord ay puno ng ngiti. Napakadaling makitungo sa isang hari. Alam niya na si Zhao Fang ay may Cloud Silkworm Saint Butterfly, ngunit handa na siya para dito. Kahit na tinamaan siya ng pollen ng Cloud Silkworm Saint Butterfly, tiwala siya na kaya niyang sugpuin si Zhao Fang. Lightning Restriction. Ikan-away ni Leitong ang kanyang mga palad, at isang kadena ng kidlat ang bumaril kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay umatras ng ilang hakbang at iwinagayway ang kanyang kaliwang kamay. Isang malaking puting figure ang agad na lumitaw kay Zhao Fang at sinugod si Leitong gamit ang mabangis na aura ng hayop. Ito ay isang pambihirang hayop na nakilala niya habang pinapaamo niya ang iba't ibang beast pack, at gumamit siya ng maraming pagsisikap upang paamuin ito. Ito ay isang pambihirang hayop mula sa sinaunang sukat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Leitong habang nakatingin sa puting oso na natatakpan ng malakristal na nagyayelong buhok. Ang lakas ng mga bihirang hayop ay lumampas na sa mga nasa parehong cultivation, at ang Ice Crystal Giant Bear na ito ay hindi rin pinigilan ng mga batas ng dimensyon. Paano ito posible? Paano mapaamo ng brat na iyon ang isang pambihirang hayop sa antas ng Emperor? Malungkot ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng kulay lila. Akala nila sa una ay aasa si Zhao Fang sa Cloud Silkworm Saint Butterfly na nakuha niya mula kay Duke Nanfeng. Naisip nila na ang kanyang aktwal na kakayahan sa pag-amo ng hayop ay sobrang karaniwan. Higit pa rito, kahit na magaling siya, paano mapaamo ng isang king level na beast tamer ang isang emperor level rare beast? Kahit na ang ilang Emperor-level Grandmaster Beast Tamers ay nangangailangan ng isang buong grupo para tulungan sila para sa ganoong bagay, at kahit noon pa, hindi ito ginagarantiya. Isang Emperor-level Ice Crystal Giant Bear. Hindi napigilan ng Old Ying na mapasigaw. Sa totoo lang, naghihinala rin siya sa mga kakayahan ni Zhao Fang sa pagpapaamo ng hayop, ngunit nagawa siyang sorpresahin ni Zhao Fang sa bawat pagkakataon. Nagawa ni Zhao Fang na paamuin ang ilang malalakas na bihirang hayop habang nananakop siya ng mga mana. Nangangahulugan ito na hindi isang kawalan para sa kanya na gumamit ng array sa Dragon Jade. Higit pa rito, si Zhao Fang ay mayroon pa ring substandard na God Misty Spatial World. Roar! Ang Ice Crystal Giant Bear ay umungal habang ang mga puting kuko nito ay bumaril patungo kay Leitong na parang kidlat. Ang malamig na bugzo ng hangin na nagmumula rito ay nagpalamig pa sa hangin. Ang lightning restriction na ginamit ni Leitong ay hinarang ng Ice Crystal Giant Bear at nagkaroon ng zero effect. Whoosh! Lumingon si Leitong sa gilid at naiwasan ang atake ng Ice Crystal Giant Bear. Spear of Lightning. Hindi magiging madali si Leitong sa isang Emperor-level Ice Crystal Giant Bear. Lumiwanag ang liwanag sa paligid ni Leitong habang ang kidlat ay namuo at naging hugis sibat. Ho! Hinawakan ni Leitong ang Spear of Lightning, dahilan upang tumaas ang kanyang momentum. Kumikislap ang kidlat habang nakikipagsagupaan siya sa Ice Crystal Giant Bear. Anong kapangyarihan? Namamanhid ang mga kamay ni Leitong habang umaatras siya ng ilang hakbang. Ang kanyang lightning elemental attacks ay hindi masyadong kapaki-pakinabang laban sa makapal na balat na Ice Crystal Giant Bear, at medyo nalabanan pa siya. Sa sandaling ito, naglalakad si Zhao Fang patungo sa malakristal na kabaong ng yelo. Junior, huwag mo nang isipin iyon. Nagalit si Leitong at inihagis ang kanyang Spear of Lightning sa malakristal na kabaong ng yelo. Pagkatapos ay tumalon siya kay Zhao Fang ng napakabilis. Ang Ice Crystal Giant Bear ay kinontra siya sa isang tiyak na antas, kaya binago ni Leitong ang kanyang mga taktika at ginamit ang kanyang kalamangan sa bilis. Nagpasya siyang huwag lumaban sa Ice Crystal Giant Bear. Pipigilan muna niya si Zhao Fang at aalisin ang interspatial ring. Ang bilis ay ang kahinaan ng Ice Crystal Giant Bear. Whoosh! Ang Spear of Lightning ay tumusok sa ice coffin, wala pang 1 pulgada ang layo mula sa interspatial ring. Boom!
Nasira na ang crystalline ice coffin, at agad itong sumabog ng masira pa. Junior, papaalisin muna kita. Ang kabangisan ay sumilay sa mga mata ni Leitong habang siya ay tumalon patungo sa mabilis na umaatres na si Zhao Fang. Nakuha ko na ang interspatial ring. Hindi ba dapat tumigil na tayo ngayon? Natigilan si Leitong. Sa ilalim ng kanyang suntok ngayon, ang kanyang Spear of Lightning ay lumapag sa tabi mismo ng interspatial ring at naging sanhi ng pagsabog ng ice coffin. Si Zhao Fang ay hindi pa malapit sa interspatial ring. Meow. Sa sandaling ito, sa isang kislap ng pilak, lumitaw ang isang maliit na pusa sa balikat ni Zhao Fang. Itinaas nito ang ulo at dibdib, na parang sinasabi na ito ang kumuha ng singsing. Isang espiritual na alagang hayop na may talento sa mga batas sa space. Nanlamig ang mga mata ni Leitong. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at hindi sinasadyang tumingin kay Zhao Fang. Sa puntong ito, nakita ng matanda na nakasuot ng lila at ng isa pang emperor ang resulta ng pag-aaway ni Leitong at Zhao Fang. Nagsimulang kumurap ang kanilang mga ekspresyon, at hindi pa rin nila ito matanggap. Tumigil ka, dapat mayroong maraming iba pang mga kayamanan dito. Nakita ng Old Ying ang pakikibaka sa kanilang mga ekspresyon at nagsalita. Sige, Old Ying, nanalo ka sa pagkakataong ito. Ang nakadamit na lilang elder ay nagbigay ng malalim na sulyap kay Zhao Fang. Huminto sa pag-atake si Leitong at ang iba pang batang emperor at sinimulang suriin ang ilan sa mga natitirang mapagkukunan mula sa loob ng kastilyo ng yelo. Ang Zhao Fang na ito ay napakahirap, at ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ay napakakaiba. Paliwanag ni Leitong sa dalawa pa. Nakaramdam siya ng hiya at galit na natalo sa isang hari. Hihihi, wala kang dapat ikabahala. Sa ngayon, kailangan pa namin ng tulong mula sa grupo ni Old Ying, pero kapag dumating na ang panahon, babawiin namin ang lahat. Malaki ang ipinahiwatig ng matanda na nakasuot ng lilang damit sa kanyang mga salita. Tama iyan. Ipaubaya na lang natin sa kanila sa ngayon. Ang batang emperor ay labis na nasa sabik. Tuwang-tuwa si Jing Kai sa nangyari at naiinip na tumakbo. Hindi niya inasahan na ang mga espiritual na alagang hayop ni Zhao Fang ay napakalakas o talagang makukuha niya ang interspatial ring nang walang nakakaalam. Ano ang nasa interspatial ring? Inilagay ni Zhao Fang ang kanyang divine sense sa interspatial na dimensyon at bahagyang nataranta. Ito ay kayamanan lamang ng isang maagang yugto ng Sacred Lord. Hindi masama ang isang maagang yugto ng kayamanan ng Sacred Lord, lalo na't ito pa rin ang hangganan ng Blackwind Canyon. Inaasahan ni Jing Kai ang naghihintay sa kanila. Pagkatapos ay hinati ng grupo ni Old Ying ang mga items sa loob ng interspatial ring. Si Zhao Fang lamang ang kumuha ng 40% nito. Old Ying, ang paglalakbay sa Blackwind Canyon ay kasisimula pa lang. Walang ekspresyon ang matanda na nakasuot ng purple na damit, na parabang nakalimutan na niya ang nangyari. Nakita ng dalawang grupo ang isa pang grupo na pumasok sa Blackwind Canyon Forbidden Ground sa sandaling lumabas sila sa mana. Iyon ay isang grupo mula sa pangkat ng pangalawang prinsipe. Nagsalubong ang mga kilay ng matanda na nakasuot ng lila. Ang ikalawang prinsipe ay hindi ganoon kaambisyoso, ngunit ang mga puwersang sumusuporta sa kanya ay napakakomplikado, kaya ang kanyang koponan ay nasa ikalimang ranggo sa iba pang mga prinsipe. Ang grupong ito ay may 3 quasi-sacred lords at isang emperor, ngunit ang lakas ng bawat miyembro ay malamang na mas malakas kaysa sa kanilang mga grupo. Ang pinagsamang puwersa ng kanilang dalawang grupo ay maaaring walang kalamangan laban sa isang grupong ito na kabilang sa pangalawang prinsipe. Dapat mabilis tayong kumilos. Ang Wind of Darkness sa paligid ng Blackwind Canyon ay nagbabago sa kapangyarihan. Hindi natin alam kung kailan babalik sa normal. Ang mga mata ni Leitong ay naiinip, at lahat ay binilisan ang kanilang lakad. Parami ng parami ang mga grupong darating dito habang lumilipas ang panahon, kaya hindi nila kayang mag-aksaya ng oras. King of Gods, Kabanata 947. Nakamamanghang Treasure Glow. Sa loob ng Great Gun Imperial Palace, ang sinaunang at kakaibang stone tablet ay lumutang sa kalangitan, at nagkaroon ng kakaibang pag-alo ng enerhiya habang nakakonekta ito sa 10 puting screen sa paligid nito. Sa gitna ng bawat screen ay isang prinsipe.
Ang mga eksperto sa paligid ng dakilang lahat at sa mga ulap ay makikita lamang ang imahe sa paligid ng mga prinsipe. Malabo ang linaw ng anumang larawang malayo sa kanila. Sa sandaling ito, halos lahat ng atensyon ay natipon sa screen ng ikalawang prinsipe. Dumating din ang ikalawang prinsipe sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Sa kasamaang palad, ang pangalawang prinsipe ay hindi pumasok sa kanyang sarili. Bakit kaya nakipagsapalaran ang isang prinsipe? Kung makatagpo sila ng panganib at kailangang gumamit ng pseudo-crown prince seal para humingi ng tulong, iyon na ang magiging katapusan ng pagsubok para sa kanila. Ang mga dalubhasa sa ulap ay nakipag-usap sa isa't isa. Ang pagpasok sa anumang ipinagbabawal na lugar sa paglilitis ng Crown Prince ay napakabihirang, kaya ito ay nakakuha ng maraming atensyon. Nais malaman ng lahat kung mayroon pa bang mga sinaunang kayamanan sa loob ng sinaunang dimensyon. Ang Blackwind Canyon Forbidden Ground ay isa sa mga mas mapanganib na bawal na bakuran sa Imperial Tombs. Buti na lang at malayo si Chanel sa lugar na iyon. Naunawaan ng makapangyarihang lalaki ang personalidad ng ikalabintatlong prinsipe. Kung naroon ang ikalabintatlong prinsipe at napagtanto na hindi na bawal ang lugar, tiyak na papasok siya. Ang mga bulwagan na may pinakamalakas na kapaligiran ay halatang ang bulwagan ng 9th Prince at 2nd Prince. Magiging okay ba si Zhao Feng na pumasok sa ipinagbabawal na lugar? Ang isang elder mula sa isang 2-star power ay naguguluhan. Bagamat hindi niya lubos na inisip si Zhao Feng, bahagi pa rin siya ng team, at nagamit na niya ang array sa kanyang Dragon Jade. Kung siya ay namatay, ang 9th Prince ay mawawalan ng isang miyembro ng koponan. Walang dapat na problema dahil si Old Ying ang namumuno sa grupo. Bagamat sinabi ito ni Duke Nanfeng, hindi siya nakakaramdam ng katiyakan. Noong araw, lumahok din siya sa paglilitis sa Crown Prince, at alam niya kung gaano kakilakilabot ang mga ipinagbabawal na lugar. Tila, kahit noon, ang hangin ng kadiliman sa Blackwind Canyon Forbidden Ground ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging mahina. Sa loob ng Blackwind Canyon Forbidden Grounds. Isa pang mana. Natigilan si Leitong. Sa isang pader sa unahan nila ay isang sinaunang batong pinto. May isang layer ng tubig sa ibabaw nito na nagbigay ng maraming kulay na liwanag. Karamihan sa mga Sacred Lord ay iniwan ang kanilang mana sa isang natural na kapaligiran at naghintay sa mga nakatakdang magbukas nito. Ang dahilan kung bakit napakaraming pasukan sa labas ng Blackwind Canyon Forbidden Ground ay dahil ang mga pamana na ito ay natuklasan na, ngunit wala pang sumikop sa kanila. Nalantad ang kanilang mga pasukan, ngunit ang mga nilalaman ay magagamit pa rin. Halos walang nakakaalam tungkol sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Tanging ang mga Sacred Lords na malapit nang mamatay ang nanganganib na pumunta dito upang itakda ang kanilang mana. Sa mga tuntunin ng pagiging patas, ang mga pasukan ay malamang na itinago muli o kung ano, ngunit wala nang nagmamalasakit. Ito ay hindi bilang kung ang paghahanap ng pasukan ay magagarantiya ng tagumpay. Ang kapalaran ay talagang nasa lahat ng dako. Hindi napigilan ni Jing Kai ang kanyang pananabik at agad na tumalon sa hangin. Ang mga miyembro ng grupo ng matanda na nakasuot ng lila ay nagkatinginan at pumasok sa batong pinto bago si Jing Kai. Mabilis na sumunod sa likuran nila sina Old Ying at Zhao Feng. Sa sandaling ito, nagbago ang langit at lupa. Dumating ang lahat sa isang tiwangwang na isla na napapaligiran ng mga itim na buhawi. Mayroong hindi mabilang na mga whirlpool sa tubig sa paligid ng isla, na para bang ito ay isang lugar ng kawalan ng pag-asa. Ito talaga ang pamana na naiwan ng isang late-stage na Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang matanda na nakasuot ng kulay ube ay nagpakalat ng kanyang sentido at labis na nasasabik. Ang pamana ng Little World na ito ay nasira rin. Mayroong hindi mabilang na mga bitek sa Little World, at bugzo ng itim na hangin ang dumaloy kung saan-saan, ngunit ang lugar na ito ay nagawa pa ring gumana sa kabila ng matinding pinsala nito. Mula dito, makikita ng isa kung gaano ito kakaiba. Ngunit bakit may Blackwindian ghost sa manang ito? Tumingin sa unahan ang batang emperor. Mayroong hindi mabilang na mga kalansay na hugis tao sa isla, na walang mga palatandaan ng sinumang buhay. Hindi mabilang na Blackwindian ghosts ang nakakatakot na naglakad sa paligid ng isla. Sa pinakasentro ng tiwangwang na isla ay isang kahoy na tore. May kinang ng mga kayamanan na nagmumula rito,
At napakaliwanag nito na ang buong kahoy na tore ay lumiwanag na may gininto ang kulay. Isang Sacred Lord ang malamang na naglagay ng kanilang mana dito, ngunit nang ang pinagmumula ng enerhiya na sumusuporta sa Little World ay naubos, ang Wind of Darkness sa wakas ay nawasak ang lugar na ito at sa huli ay pinatay ang sinumang katulad ng tao, na ginawa ang kanilang mga kaluluwa sa Black Windian Ghosts. Tuwang-tuwa ang matanda na nakasuot ng kulay lila. Sa hitsura nito, ang pagsubok ng mana na ito ay upang patayin ang Black Windian Ghosts. Ito ang pamana ng isang huling yugto ng Sacred Lord, at ang pagsubok ay talagang napakasimple. Old Ying, sinong mga miyembro ng iyong team ang dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa? Nakangiting tanong ng matanda na nakasuot ng lila. Ito ang oras para magsama-sama. Ako lang. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Old Ying. Hindi maganda iyan. Si Leitong at ako, dalawang quasi-sacred lords, ay parehong maaaring gumamit ng soul attack. Nangangahulugan ito na ang iyong grupo ay nag-aambag ng mas kaunting lakas tao. Umiling ang matanda na nakasuot ng lila at sinulyapan si Zhao Fang bago nagpatuloy sa pagsasalita. Bagaman si Zhao Fang ay isang late-stage king lamang, nagawa niyang paamuhin ang isang pambihirang hayop tulad ng higanteng oso na iyon. Ang kanyang soul intent ay tiyak na hindi mahina, at tiyak na natutunan niya ang isang uri ng nakakasakit na pamamaraan ng lihim na soul. Ang matanda na nakasuot ng lila ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at siniyasat si Zhao Fang pagkatapos sabihin ito. Sa kabilang banda, tumingin si Zhao Fang sa tore na gawa sa kahoy at kumilos na parang walang narinig. Medyo alanganin ang pakiramdam ng matanda na nakasuot ng kulay ube. Hindi niya makita ang junior na ito. Siya ay dalubhasa lamang sa mga ilusyon at hindi alam ang anumang nakakasakit na kasanayan. Sagot ni Old Ying para kay Zhao Fang. Nararamdaman niya na ang grupong ito ay nagtatago ng kanilang masamang hangarin, kaya naramdaman niyang dapat niyang itago ang tunay na lakas ni Zhao Fang at ipalagay sa kanila na siya ay mahina. Paano kung maglalabas si Zhao Fang ng ilang espiritual na alagang hayop para gamitin ang mga ito bilang pantikip sa atin? Kung gagawin niya iyon, maaari naming hatiin ang mga mapagkukunan sa 50-50 sa dulo. O magagawa namin ito depende sa aming kakayahan muli. Anong masasabi mo dyan? Ang matanda na nakasuot ng kulay ube ay ayaw sumuko. Habang si Zhao Fang ay nagkaroon lamang ng cultivation ng isang late-stage king, ang elder na nakasuot ng purple na robe ay maaaring makaramdam na ang kabataang ito ay hindi simple, kung hindi ay hindi siya makakakuha ng ganoon karami sa Divine Illusion Dimension. Pagdating kay Zhao Fang, maraming bagay na hindi dapat mangyari ang nangyari pa rin, kaya gustong suriin ng elder na naka-purple robe ang mga nakatagong card ni Zhao Fang. Totoo yan. Hindi ko nais na makakuha ng anumang bagay nang hindi naglalagay ng anumang pagsisikap. Inilagay ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan sa Misty Spatial World at pumili ng higit sa 100 black striped venomous scorpions sa late-stage king level. Ang mga stinger ng mga itim na guhit na alakdan ay makamandag at may kakayahang magwasak ng mga kaluluwa. Sa isang tiyak na lawak, maaari itong ituring na isang pag-atake ng kaluluwa. Mahusay. Old Ying, ang iyong beast tamer ay talagang hindi simple. Ang mga itim na guhit na makamandag na alakdan na ito ay mga hayop din mula sa Imperial Tombs, tama ba? Naningkit ang mga mata ng matanda na nakasuot ng kulay ube na damit habang nakatingin sa itim na guhit na makamandag na mga alakdan sa lupa, at nakaramdam siya ng kabangisan. Isa pa sa mga nakatagong card ni Zhao Fang ang nabunyag. Sumulyap si Zhao Fang sa matanda na naka-purple robe ngunit hindi ito nagsalita. Magsimula na tayo. Dahil natalo si Leitong kay Zhao Fang sa huling mana, naiinip na siya na ilabas ang kanyang galit. Tara na, Old Ying. Bumaril ang elder na naka-purple robe, at naglabas siya ng surge ng soul power. Itinulak ng matanda na nakasuot ng purple na damit ang kanyang palad, at isang surge ng purple na liwanag na maaaring makapinsala sa mga sukat ng pisikal at kaluluwa. Sa huli, isa siyang quasi-sacred lord na sinubukang makapasok sa Mystic Light Realm noon, kaya medyo alam niya ang tungkol sa pagsasama ng kanyang kaluluwa at true yuan. Kasabay nito, maraming Black Windian ghosts sa tiwangwang na isla ang naakit. Sila ay naging condensed black tornado at tumangay patungo sa grupo. Whoosh! Whoosh! Nagsimulang gumalaw ang figure ni Old Ying sa hangin.
Itinuro ng kamay na nakatago sa kanyang itim na damit, at ilang madilim na sinag ng liwanag ang sumanib sa hangin at tumama sa mga kritikal na punto sa Black Wind Yin Ghosts. Gumamit si Old Ying ng napakalalim na soul technique na naglalaman din ng mga batas ng space. Isang maitim na perlas ng kidlat ang lumitaw sa kamay ni Lei Tong. Ang kailangan lang niyang gawin ay ibuhos ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa dito at ang perlas ng kidlat ay makakapag-release ng lightning elemental soul attacks. Isa itong support type na item na partikular niyang inihanda para sa paglilitis ng Crown Prince. Nasa unahan ni Zhao Fang ang mahigit 100 Black Stripe Venomous Scorpions na umakit sa firepower ng Black Wind Yin Ghosts. Sa ilalim ng kanilang pinagsamang pag-atake, nagsimulang bumaba ang bilang ng Black Wind Yin Ghosts sa tiwangwang na isla. Lahat ng Black Wind Yin Ghosts ay nawasak makalipas ang 2 oras. Agad na sumingit ang 6 sa kahoy na tore na naglalabas ng makapal na liwanag ng kayamanan. Hahatiin nila ito ng kung sino man ang unang nakarating doon. Ang Old Ying, Jing Kai, at ang elder na naka-purple robe ay pumasok sa harap ng pintuan habang sina Zhao Fang, Lei Tong, at ang batang emperor ay lumipad patungo sa bintana sa ikalawang palapag. Isang Pick Earth grade na sandata. Ang batang emperor ay huminto sandali. Lahat ng bagay sa loob ng tore na gawa sa kahoy, gaya ng mga salamin, mga painting, at mga kandila ay nagbigay ng aura ng mga Peak Earth grade item. Heaven grade na sandata. Nakatuon ang mga mata ni Lei Tong sa isang hilera ng gintong maubi sa tabi ng isang mesa, at siya ay sumugod. Ito ay isang set ng Peak Earth grade item, at ang kanilang pinagsamang puwersa ay umabot sa level ng isang Heaven grade item. Battle Technique. Sumakay ang batang emperor sa isang kinatatayuan sa tabi ng kama, at may isang sinaunang aklat na nakapatong dito. Sa kabilang banda, lumipad si Zhao Fang patungo sa kama at nakakita ng ilang dosenang substandard na kristal ng Diyos at mga bote ng tableta sa ilalim ng unan. Junior, iniisip mo bang kunin ang lahat ng substandard na God Crystals para sa iyong sarili? Tumalon si Lei Tong patungo kay Zhao Fang pagkatapos na alisin ang Heaven grade maubi, at nagsimulang kumaluskos ang kidlat sa kanyang mga kamay. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Zhao Fang, at inilagay lang niya ang mga bote ng tableta at substandard na God Crystals sa Misty Spatial World. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Lei Tong habang kumikislap ang palad niya ng kidlat patungo kay Zhao Fang. Malamig na ngumisi si Zhao Fang habang pinapaikot niya ang kanyang Fire of Wind Lightning at sumuntok. Boom! Ang palitan ng kamao at palad ay nagdulot ng pagsabog ng kidlat at apoy. Si Zhao Fang ay nanatiling hindi kumikibo habang si Lei Tong ay ipinadala sa pagbagsak sa kahoy na sahig. Ang kanyang kanang palad ay pinaso na itim at namamanhid, at ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang umikot at umikot. Paano ito posible? Nagulat si Lei Tong. Bagamat ngayon lang niya ginamit ang 60% ng buong kapangyarihan niya, bakit siya pa ang dahado? Ang kalaban ay isa lamang Void God Realm King. Paano naging napakalakas ni Zhao Fang? Ang mga elemento ng fire and lightning na nakapaloob sa kanyang pag-atake ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Lei Tong. Lei Tong, kayong dalawa. Inalis ng batang emperor ang libro at nakita ang eksena ni Lei Tong na lumilipad sa sahig. Tatanungin pa sana niya ang mga ito, ngunit, boom, boom, nagsimulang manginig ang buong mana. Ang hangin sa itaas nila ay nagsimulang magbasag at lumawak pababa. Nagsimulang tumaas ang karagatan sa ibaba. Ang tiwangwang na islang ito ay malapit ng lumunin ng tubig. Basag. Hindi maganda, ang little world na ito ay malapit ng gumuho. Ang boses ng matanda na nakasuot ng lila ay tumunog mula sa ibaba. Zhao Fang, Jing Kai, umalis na tayo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kumuha pa siya ng ilang gamit, saka lumipad sa ere. Lumipad ang 6 na figure mula sa mga bitik ng Little World at bumalik sa Blackwind Canyon. Lahat sila ay natarante sa sandaling lumabas sila, at ang kanilang mga tingin ay nagtipon sa isang lugar. Isang siyam na kulay na liwanag ng kayamanan ang nagmula sa kailaliman ng Blackwind Canyon. Napakalakas ng liwanag nito kaya nalampasan nito ang itim na hangin at nagliwanag sa kalangitan. Parang may walang katulad na kayamanan sa kailaliman ng Blackwind Canyon na lumampas sa Mystic Light Realm, at kagigising lang nito.
Maging ang Black Wind Canyon ay hindi na itago ang ningning nito. Ano? Anong uri ng kayamanan ang naruroon? Nilunok ni Jinkai ang kanyang laway at hindi niya naialis ang kanyang tingin sa siyam na kulay na ningning. Isang grupo ng 4 ang tumalon mula sa isang pathway na nakatago ng ilang mga durog na bato sa kabilang panig ng Black Wind Canyon. Maaaring isang substandard god weapon ang lumitaw. Isang matanda na may goatee mula sa grupo ng ikalawang prinsipe ay tumingin sa malayo na may gulat at saya. King of Gods, Kabanata 948. Sentro ng Forbidden Ground. 10,000 milya ang layo mula sa Black Wind Canyon Forbidden Ground. Jiang Hao, salamat sa iyo dahil madali naming nalampasan ang pamana ng Sacred Lord na ito sa maagang yugto. Jiang Hao, nabalitaan ko na malaki ang tsansa mong makapasok sa Mystic Light Realm. Bakit pinipigilan mo pa rin ang iyong pagtatanim? 4 na figure ang tumalon mula sa isang mana. Ang pinuno ay isang gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may puting buhok at kumikinang na mga mata. Kailangan kong magtagumpay sa pagpasok sa Mystic Light Realm sa isang pagkakataon. Mapagpas siya ang tono ni Jiang Hao. Kung ang isang tao ay nabigo na makapasok sa Mystic Light Realm kahit isang beses, ang posibilidad ng tagumpay sa hinaharap ay bababa. Sa tuwing mabibigo ang isang tao, ang lakas at kaluluwa ng isang tao ay hihina, at ang mga iyon ay halos imposibleng palitan. Sa makatuwid, ang sinumang nakalusot sa Mystic Light Realm sa isang pagsubok ay may mas mahusay na pundasyon at mas mahusay na potensyal kaysa sa isang taong kumuha ng ilang pagsubok. Dahil sa ambisyon ni Jiang Hao, nakonsensya at naiinggit ang iba pa na nabigong makalusot sa Mystic Light Realm. Ano yan? May sumigaw, at lahat ay nagtaas ng ulo. Hua! Isang liwanag ng kayamanan na naglalaman ng 9 na kulay ang nagpapaliwanag sa kalangitan. Ito ay napakaliwanag, na para bang isang walang katulad na bundok ng kayamanan ang nahayag. Ang liwanag na ginawa ay makapagpapakilos sa puso ng isang tao. Agad na tumigil ang lahat sa pagsasalita, at hindi nila nagawang tumalikod. Ito ay ang treasure glow ng isang banal na bagay. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ng isang matanda habang nagsasalita siya sa nanginginig na boses, ngunit tiyak ang kanyang tono. Hindi pa ako nakakita ng isang kayamanan na may ganoong kinang. Ang mga mata ng isa pang matanda na may puting buhok ay kumikinang. Pumunta tayo dyan. Tumigil din sandali si Jiang Hao bago bumilis ang tibok ng puso niya. Paano niya makaligtaan ang gayong walang katulad na kayamanan? Tuwang-tuwa ang 3 pa nang marinig nila ang mga salita ni Jiang Hao, at lahat sila ay tumakbo patungo sa treasure glow. Sa isang latian sa kailaliman ng Imperial Tombs, 4 na figure ang dumaan sa ilang puno. Ang pinuno ay isang taong ganap na natatakpan ng itim na damit. Maingat na sumunod sa kanya ang 3 tao. Natahimik ang buong grupo. Biglang huminto ang nakaitim na figure at tumingin sa malayo. Namutla sa takot ang mga ekspresyon ng iba pang 3 miyembro, at tumingin sila sa direksyon kung saan nakatingin ang nakaitim na damit ngunit wala silang nakita. Nagtinginan ang 3 tao na may pagtataka. Hindi nila maintindihan kung ano ang tinitingnan ng nangungunang nakaitim na figure. Tara na, nagpalit ng direksyon ang taong nakasuot ng itim. Senior Black Robes, hindi ba tayo pupunta sa mana? Hindi naiwasang magtanong ng isang miyembro. Ang taong nakaitim na damit ay biglang tumingin sa isang random na direksyon at binago ang kanilang destinasyon pagkatapos na hindi man lang nag-uusap. Ang iba ay hindi nasiyahan at bahagyang nag-alinlangan. Kailangan nilang aminin na hindi sila pinalad na mapabilang sa grupo ng taong nakaitim na damit. Ang taong nakasuot ng itim ay may kakaibang personalidad, at medyo nakakatakot siya. Sa kabutihang palad, ang lakas ng taong nakasuot ng itim, kaya ligtas ang kanilang paglalakbay hanggang ngayon. Tumigil kapag sa salita basura ka. Ang paus na boses ng nakaitim na damit, at lumingon pa siya. Nagsimulang kumalat ang aura ng kamatayan. Nagsimulang manginig ang kaluluwa ng 3 miyembro, at agad silang tumahimik. Ang Black Wind Canyon Forbidden Ground ay napuno ng 9 na kulay na liwanag. Ang Old Ying at ang mga grupo ng matanda na nakasuot ng lila ay natatakpan ng 9 na kulay na liwanag na ito, at nakaramdam sila ng pagkagulat sa napakalaking liwanag ng kayamanan na nagmumula rito. Pakiramdam nila ay napakaliit nila kung ihahambing,
tulad ng isang pulubi na nakikita ang kabangyaman ng hari. Sa halip na sumugod kaagad, sila ay nakaugat sa lupa sa gulat at pagkalito. Kahit isang ancient god weapon ay hindi maaaring magpakita ng ganoong eksena. Nagulat si Zhao Feng. Ang pagpapakita ng tattered sword sa Exiyang Palace ay hindi kahit 100 nito. Anong uri ng item ang nilalaman ng Blackwind Canyon Forbidden Ground? Kahit na ang normal na kalmado na si Zhao Feng ay nakadama ng matinding pagnanais na makuha ito. Tara na, hindi pwedeng mawala ang kalamangan natin. Ang ibang mga grupo sa malapit ay maaakit din dito. Nagniningning ang mga mata ng matanda na nakasuot ng lila habang siya ay nagmamadali patungo sa kailaliman ng Blackwind Canyon. Hindi siya maaaring manatiling kalmado sa harap ng nakamamanghang kayamanan na ito. Puntahan din natin. Si Leitong at ang batang Emperor ay hindi makapag-isip ng maayos, ngunit agad nilang sinugod. Ang gayong sandata ay hindi natin makokontrol. Bumantong hininga ang Old Ying at nakaramdam ng pag-aalinlangan. Ang gayong sinaunang kayamanan ay tiyak na hindi nila makokontrol. Kung ang kayamanang ito ay lumitaw sa Continent Zone, ito ay magdudulot ng digmaan sa pagitan ng maraming Lord Dynasties, at marahil ay isang digmaang sibil. Kahit na hindi nila ito makuha, hindi makaalis ang tingin ni Old Ying dito. Gusto man lang niyang makita kung anong klaseng kayamanan iyon kung hindi ay hindi siya makakapag-relax. Old Ying, tara na. Ang gayong kayamanan na lumilitaw ay ang ating kapalaran. Hindi natin basta-basta mapapalampas ng ganito. Si Jing Kai ay may nasasabik na ekspresyon habang siya ay nanghihikayat. Maaaring baguhin ng gayong kayamanan ang kapalaran ng sinuman. Naiinip na si Jing Kai matapos makitang dumaan ang grupo ng matanda na nakasuot ng lila. Kung hindi pumayag si Old Ying, halatang hindi siya makakapunta. Siya ay isang walang kapantay na emperor sa labas ng mundo, ngunit dito, siya ay isang normal na miyembro ng koponan. Ang mga quasi-sacred lord ay makikita sa lahat ng dako. Higit pa rito, ito ay ang Blackwind Canyon Forbidden Ground. Ang gayong kayamanan ay tiyak na darating na may malaking panganib, at kailangan niya ng makaranasang pinuno tulad ni Old Ying. Sige, pupunta tayo at titingnan. Nagpasya si Old Ying, at nagsimula silang magtungo sa kailaliman ng Blackwind Canyon. Bilang isa sa mga pinakamapanganib na bawal na bakuran ng Imperial Tombs, kahit na ang ilan sa mga mas malalakas na Sacred Lords ay hindi masyadong pupunta sa Blackwind Canyon para iset up ang kanilang mana. Kung hindi dahil ang itim na hangin ay biglang humina at pagkatapos ay nakakita ng isang malaking kayamanan na lumitaw, ang grupo ni Old Ying ay hindi kailanman maglalakas loob na pumasok sa kailaliman nito. Medyo lumakas ang itim na hangin. Nakita ng matatalas na mata ni Zhao Feng ang pagbabago sa hangin. Bagamat binago ng treasure glow ang kulay ng lugar sa malapit at naging mahirap na makilala ang mga bagay, hindi ito gaanong nakaapekto sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Napatingin si Zhao Feng kina Old Ying at Jing Kai. Walang naramdaman ang dalawa. Halata na ang treasure glow ay nakakuha ng atensyon ng lahat at nakalimutan nila ang lahat. May hindi tama. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang biglang kumurap ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa kanyang dark purple soul. Boom! 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 Ang mga manipis na butil ng madilim na aura ay nawasak ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at pinilit na lumabas sa kanyang katawan, kung saan sila sumanib sa itim na hangin. Hindi ko na malayang naapektuhan din ako. Labis na nagulat si Zhao Feng. Kailangang malaman ng isang tao na ang kanyang kaluluwa ay umabot na sa antas ng isang Sacred Lord, at ito ay talagang mas siksik at pino kaysa sa isang normal na Sacred Lord. Medyo naging mas malinaw ang mga mata ni Zhao Feng matapos pilitin ang hangin ni Yin sa labas ng kanyang katawan. Titingnan ako. Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata, at isang gintong liwanag ang kumalat sa kanyang mata. Noong nakaraan, kapag ginamit ni Zhao Feng ang kakayahang ito, ang lahat ng nakikita ay naging isang mundo na binubuo ng mga atomo at gumamit ng maraming enerhiya. Ito ay isang kaso ng labis na impormasyon. Gayunpaman, ngayong mas mahusay na ang kontrol ni Zhao Feng, maaari niyang piliin kung ano ang makikita bilang mga atom. Tumitig ang mga mata ni Zhao Feng sa treasure glow na umaakyat sa langit, pagkatapos ay sinimulan itong subaybayan pababa sa mga bato. Ang kayamanan ay dapat nasa ilalim ng lupa.
Tila nakakita ng kakaiba si Zhao Fang, at bahagyang namula ang kanyang mukha bago bumalik sa normal. Ano iyon, Zhao Fang? Nakita ng Old Ying na iba ang kinikilos ni Zhao Fang kaysa karaniwan. Zhao Fang, kailangan nating maging mas mabilis. Ito ay isang minsan sa buhay na kapalaran. Naiinip na sabi ni Jing Kai. Wala lang, bigla ko na lang na-realize na lumakas pala ang itim na hangin. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Sa totoo lang, mukhang kailangan na nating bilasan. Naging malungkot din ang ekspresyon ng Old Ying matapos itong maramdamang mabuti. Kung ang itim na hangin ay bumalik sa orihinal nitong estado, kakailanganin nilang mabilis na umatras. Kahit na ang mga Sacred Lord ay hindi maglalakas loob na pumunta ng masyadong malalim sa itim na hangin sa buong lakas nito. Masyadong mababa ang cultivation mo. Tumingin si Jing Kai kay Zhao Fang nang may kawalang kasiyahan. Mula sa kanyang pananaw, hindi mapigilan ni Zhao Fang ang itim na hangin dahil sa kanyang mababang cultivation. Bumilis ang tatlo at mabilis na tinungo ang gitna ng Black Wind Canyon Forbidden Ground. Habang lumalayo sila, mas lumalakas ang itim na hangin. Maging si Jing Kai ay nakaramdam ng malamig na lamig. Hindi nagtagal ay lumitaw sa kanilang paningin ang matanda at kasamang nakasuot ng lila. Old Ying, magkasama pa rin ang dalawang grupo natin, di ba? Isang malabong ngiti ang ipinakita ng matanda na nakasuot ng lila habang lumingon siya. Umaasa siyang darating si Old Ying. Kahit na hindi nila nakuha ang kayamanang ito, maaari na lang nilang bawiin ang mayroon na sila. Siyempre, mas binilisan pa ni Old Ying. Sa ilalim ng patnubay ng matanda na nakasuot ng lila, ang lahat ay pumunta sa gitna ng Black Wind Canyon at tumungo sa Treasure Glow. Ang lugar na ito ay puno ng mga higanteng bato na kasing laki ng silid na gawa sa madilim na kulay abong materyal. Ang Treasure Glow ay nagmumula sa gitna ng mga higanteng bato, at ang malakas na pag-agos ng pressure na nagmumula rito ay naging dahilan upang hindi makalapit ang lahat. Ang liwanag ng kayamanan ay biglang hamina, at ang siyam na kulay na liwanag ay naging dimmer hanggang sa ito ay ganap na kumupas pabalik sa lupa. Ang buong Black Wind Canyon Forbidden Ground ay naging isang mundo ng kadiliman muli. Nawala ang pressure mula sa Treasure Glow. Bulalas ni Leitong, at silang anim ay bumaril sa hangin sa itaas ng mga bato. Sa isang iglap lang, nakarating ang lahat sa lugar kung saan naroon ang Treasure Glow dati, ngunit hindi nila naramdaman ang anumang bagay ng malinaw dahil may kumpol ng mga bato sa lahat ng dako, at ang itim na hangin ay nakakaapekto sa kanilang divine senses. Purple light destroying the sky. Inilabas ng matanda na nakasuot ng kulay ube ang isang palad, at ang figure ng isang higanteng palad na gawa sa lilang liwanag ay dumampi sa mga bato sa ibaba. Bam! Walang nakakaalam kung saan ginawa ang mga dark gray na batong ito. Ang pag-atake ng matanda na nakasuot ng lila ay nag-iwan lamang ng ilang bitek sa kanila. Mukhang imposibleng direktang pumasok dito. Ang matanda na nakasuot ng lila ay ayaw. Hinaranggan ng mga higanteng bato ang lahat, kaya imposibleng makapasok dito. Kailangan nating maghanap ng ibang pasukan. Napabuntong hininga si Jing Kai. Ngayon lang ako nakakita ng pasukan. Biglang tumunog ang boses ni Zhao Fang. Biglang napatingin ang lahat na parang tinamaan ng kidlat. Saan? Agad na tanong ng matanda na nakasuot ng lila. Dumaan tayo sa isang maliit na pasukan ng kuweba hindi kalayuan dito. Tila ito ay konektado sa ilalim ng lupa. Matapat na sagot ni Zhao Fang, at ang matanda na nakasuot ng lila at ang kanyang grupo ay nagsimula ng lumipad kaagad pagkatapos magsalita ni Zhao Fang. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa lugar na binanggit ni Zhao Fang. May pasukan talaga dito. Bulalas ni Leitong sa tuwa, sa harap nila ay may pasukan ng kuweba na kasya lang ng isang tao sa bawat pagkakataon. Ang pasukan ay nasa hangganan ng mga higanteng bato, at mahina nilang nakita ang isang hagdan ng bato na patungo sa ibaba.